Magandang araw mga kababayan. Welcome sa aming channel kung saan makakakuha kayo ng pinakabagong update sa panahon at iba pang mga mahalagang impormasyon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para maging updated sa aming mga susunod na video. Pindutin na rin ang bell icon para hindi ninyo ma-miss ang mga importanteng balita. Tara, simulan na natin. Patuloy pa rin po ang epekto ng Northeast Monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Luzon at shear line naman po sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ang shear line ay ang linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na hangin mula sa silangan. Asahan pa rin po ang mga pag-ulan sa mga nasabing lugar. Samantala, dito sa bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy nating minomonitor ang low pressure area, LPA, sa silangan ng Caraga Region. As of 3 a.m., ang LPA ay nasa 245 kilometers silangan ng Surigao del Norte. Dahil kapansin-pansin na gumaganda ang circulation nito at nananatili pa rin sa mainit na karagatan, mataas ang posibilidad na ito ay maging isang mahinang bagyo o tropical depression sa loob ng 24 oras at maaaring pangalanang Bagyong Kerubin kung sakasakali. Kung magiging bagyo ito, mataas ang tsansa na magtataas tayo ng mga tropical cyclone wind signals o babala sa hangin sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at Caraga Region. Patuloy din ang mga babala ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Dahil pa rin po sa shear line, asahan ang maulang panahon sa Bicol Region at bahagi ng Quezon. Magkakaroon po ng mga scattered rains, minsan malalakas, at mga thunderstorms, kaya't mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha. Dahil basang-basa na ang lupa, mataas din ang posibilidad ng mga landslides. Samantala, patuloy pa rin ang malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng Northeast Monsoon o amihan. Asahan ang makulimlim na panahon sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, ilang bahagi ng Quezon at sa Marinduque, Oriental Mindoro at Romblon. Mag-ingat po tayo sa posibleng flash floods at landslides. Sa natitirang bahagi ng Luzon tulad ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong mahinang pagulan o ambon. Sa Palawan, bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan na may pulupulong mahinang ulan. Sa malaking bahagi ng Visayas, asahan pa rin po ang maulang panahon. Dito sa silangang bahagi ng Visayas, asahan ang malalakas hanggang sa matinding pag-ulan ngayong araw dahil sa epekto ng low pressure area pinakamalapit sa silangang bahagi ng Eastern Samar. Magkakaroon din ng hanggang 100 mm ng ulan o katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Capiz, Aklan, Cebu at Bohol ngayong araw, pati na rin sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Kaya't mag-ingat po tayo dahil maaaring magdulot ito ng pagbaha at landslides. Sa Mindanao, asahan ang minsang malalakas na ulan lalo na sa Dinagat Islands at Surigao del Norte na may posibilidad ng hanggang 200 mm ng ulan o malakas hanggang matinding pag-ulan. Dahil dito, ang low pressure area ay maaaring maging isang mahinang bagyo. Sa natitirang bahagi ng Caraga Region, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin, asahan ang 50 hanggang 100 mm na pag-ulan. Sa Mindanao, asahan pa rin ang scattered rains and thunderstorms, lalo na sa hapon. Dahil sa malakas na hangin ng Northeast Monsoon, mayroon ding gill warning para sa mga baybaying dagat ng extreme northern Luzon, kabilang ang baybayin ng Batanes, northern coast ng Cagayan, Babuyan Islands at baybayin ng Ilocos Norte. Para sa natitirang bahagi ng araw, posible pa rin ang maalon na karagatan sa malaking baybayin ng Northern Luzon. Maaaring magpataw ng ban sa mga maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa mga mangingisda. Hanggang sa unang bahagi ng susunod na linggo, magiging maalon din sa West Philippine Sea at sa silangang baybaying dagat ng Luzon at Visayas. Magkakaroon din ng posibilidad ng gill warnings sa mga lugar na nabanggit. Mangyaring mag-ingat ang mga maglalakbay sa pamamagitan ng dagat
dahil maaaring magkaroon ng suspensyon sa mga biyahe sa dagat. Para sa 3-day weather forecast, sa Friday, December 20, asahan pa rin ang malalakas na ulan at mga thunderstorms sa Quezon, Bicol Region at bahagi ng Visayas at Mindanao dahil inaasahang lalapit pa ang low pressure area na maaaring maging isang tropical depression at tatawirin ang Visayas, Mindanao at Sulu Sea. Asahan ang hanggang 200 millimeters na ulan o malakas hanggang matinding pag-ulan sa Albay, malaking bahagi ng Eastern Visayas at sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Posibleng magkaroon ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar at sa mga bundok. May mga lugar na makakaranas ng 50 to 100 millimeters ng ulan na nagdudulot ng moderate hanggang heavy rains sa mga bahagi ng Quezon, Camarines Provinces, Marinduque, Romblon at ilang bahagi ng Aklan at Capiz. Ang mga lugar sa Negros Island Region, Central Visayas, Misamis Provinces, Camiguin at natitirang bahagi ng Caraga Region ay makakaranas din ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Asahan pa rin ang malamig na panahon sa Northern at Central Luzon, pati na rin sa Metro Manila na sinasamahan ng light to moderate rains dahil sa amihan. Para sa huling weekend bago magpasko, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ang weather disturbance ay maaaring dumaan sa Visayas at Mindanao at magsimula ng lumapit sa Palawan at West Philippine Sea pagsapit ng weekend. Magdudulot pa rin ito ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, kabilang ang Palawan, Oriental Mindoro, Quezon at Camarines Provinces. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, patuloy pa rin ang malamig na panahon, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon, dulot pa rin ng hanging amihan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang updates. At syempre, pindutin ang bell icon para lagi kayong ma-notify. Hanggang sa muli, stay safe and keep updated. Paalam!